Ay, magandang hapon. Ating pag-usapan ngayon si Manny Pacquiao sa boxing, hindi sa politika. So, Manny the Boxer, Pacman the Boxer. So, ang ating pag-usapan ay Pacman the Boxer at si Angelo sana alis na kami. Alis na kayo? Maalis na kami. Sinang Angelo inhanap ko. Inantay ko lang. Baka nasa taas. Wait lang, dala namin kotse. Pauwi pa lang kami. Sige. Okay. Okay lang? Okay na. Sama na kayo. Okay. At tumawag na nga ang asawa ko. Ngayon, ano ba dapat? Rematch ba kay Super Mario versus Pac-Man? Parang Nintendo games to ha. So, rematch o si Super Mario versus Pac-Man o si Floyd Mayweather na? Ito po ay aking binabanggit sapagkat po ay nabanggit po kanina sa interview ni Manny Pacquiao yung tinatawag na post-fight conference, post-fight press conference. Tinanong po ng media si Manny Pacquiao at kung ano ang kanyang masasabi kung sila ba ay dapat bang maglaban uli ni Super Mario. Yan sinabi niya. Sinabi, laban, wala naman daw siyang pili kahit sino. Tinanong siya, paano naman kaya pa ba si Floyd Mayweather kung babalik? Sabi, bumalik na siya, perma siya ng kontrata, laban kami. So, ganun lang. Ganun lang po ang sinabi ni Manny Pacquiao. So, ibig sabihin po, kahit ganun man si Manny Pacquiao, una, nabilib na ko sa pananalita na ng English. Mas magaling pa siyang pronunciation niya kaysa sa akin pagdating sa English eh. Ibig sabihin talagang natuto na siya. So, ngayon, ang sabi naman ni Von Ryan, talagang rematch. Kung ako, mag-rematch muna bago mag-Mayweather. Pero kasi yung mga American sports writers kasi, alam mo naman malalim mag-isip yan eh. At saka malikot ang utak. Tinanong kagad siya kung gusto niya si Floyd Mayweather. Sabi niya, kahit sino, kung gusto ni Floyd Mayweather, lumabas siya, bumalik siya, perma siya ng kontrata. Anytime, anywhere. Putang. Pero ito po matindi, ladies and gentlemen. Marimatch man o ma-Mayweather, kikita pa rin ng malaki si Manny, babawiin niya ang kanyang nawala sa mga politika. Okay, ito po ang latest report po sa ngayon ay um, 970 million hanggang 1.1 billion pesos ang kikitain niya. Inaantay na lang ang competition ng pay-per-view. Yan po, ganun po katindi ang kita ni Manny Pacquiao. Kaya ladies and gentlemen, kung ako pabalikin pa ako, ipapanganak ako ulit, gusto ko mag-boxer na lang ako kaysa mag-abogado, mag-engineer ako. Ito ang matindi dito. Kaya kung mag-rematch yan, pag-usapan natin. Tataas pa yung kita niyan. Kasi marami na magkaka-interest. At titignan nilang punto. Kasi kung marami pong kuminsido, lalo na ako. Iniscorean ko po, Pastor Rodi Rabi, ang score kanina. Ang score ko, 10 sa 12 rounds, ay nakuha ni Manny Pacquiao. Ang nakuha ni Manny Pacquiao na kung saan siya nanalo, first 2 rounds, talo siya sa third and fourth, panalo siya sa 5th, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, ibig sabihin, 10 round, ang sistema kasi ng scoring sa boxing, kapag ikaw padalo sa round, scorean ka ng 10. Kapag talo ka, scorean ka ng 9. Pero kung na-knockdown ka, score mo 8 lang. Ganun po ang scoring sa boxing. Kay kay Super Mario Barrios, ang score niya sa aking scorecard ay 9-9 first 2 rounds, tapos 10-10, 3 and 4 rounds, tapos 5-10 siya sa 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9 siya sa 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, 20 sa 2 rounds na 10. Tapos, 10 na 90. So, 110 dapat ang score ni Super Mario Barrios. Ang kay Pacquiao dapat 118 dapat ang score niya. Dapat ganun po scoring. So, nevertheless, sa nakita ko sa laban kanina, ang pinaka-importante doon, na ipakita ni Pacquiao ang kanyang strength na kaya pa niyang manatili hanggang 12 rounds. Yan ang pinaka-importante sa lahat.
Kasi kung tabla man sila, okay lang yan, tabla. At least hindi siya na wala ng karangalan. Hindi rin nadagdagan. Pero nadagdagan pa ng karangalan niya sapagkat naipanalo niya ang kanyang sarili laban sa kanyang sarili na kahit sa edad niya matanda na siya, ay nanatili pa rin sa 12 rounds. At siya pa dapat ang panalo. Kasi inaskuran ko mas maraming suntok na tumama ang galing sa kanya kumpara sa suntok na galing kay Barrios. So, yan po ang nakikita natin kanina. So, ngayon, intrigero din kasi itong mga American sports writers eh. Siyempre, ang ginawa nila, na ngayon, sinususian na ngayon, sinalangan ng tanong si Manny Pacquiao. Sinagot niya na wala akong problema. Kung gusto ni Floyd Mayweather, punta siya, pirma siya ng kontrata. We will fight anytime, anywhere. Oh. Ito naman pala, pagkatapos ng fight, in-interview si Super Mario Barrios. O anong tingin mo? Kung kumpara sa kay Gaudencio Davis, nga kalaban niya, sabi niya, that old man, ang tawag niya, Pacquiao, that old man hits hard. Fact, sabi niya. That old man hits hard. Fact. Yan, kasi makita naman sa pisngi ni Barrios, Super Mario. Marami rin siyang lamog din ang mukha niya. Parehas siya ni Pacquiao. Pero pinaka-istorya dito kanina, ang kalaban dati ni Pacquiao na si Keith Thurman ay sabi niya, pero wala na yung dating galing ni Pacquiao na nang nakalaban niya si Pacman. Ay grabe ang galing. Pero wala na daw. Pero hindi bale, nagstay pa rin ang power. At ang sinabi naman, ang higit sa lahat na kinatutuwa ni Keith Thurman, dati niyang kaaway si Pacman niya, natumba siya, knockdown siya diyan kay Pacquiao. Pero sabi niya, no, nang step back ko ni Pacman na nakita niya na hindi niya ko makuha-kuha. Ngayon ay medyo iba. Medyo hindi, baka hindi niya lang alam, baka strategy lang ni Pacquiao yun. Kasi gagano-gano si Pacquiao, jab. Pag jab niya, kunwari, jab pole, pero kanan pa rin ibabanat. Kanan, o di kaya, kaliwa-kaliwiti siya, jab sa kaliwa, sa kanan, tapos, pag atras, pag mag-counter ang kalaban, gilid siya, tapos may paiwan na suntok sa katawan. Ganun ang mga style niya noon eh. So, ngayon, kaya maraming tutumba niya sa sinusuntok niya sa katawan. Pero mas matindi siya yung tinama niya. Lalala ko kay Ricky Hatton, tinamaan niya dito. Tumba. Si Ricky Hatton din, bumabalik na ngayon. Sa boxing, 46 years old din. At so sana mananalo sila para maglalaban sila ni Ricky Hatton uli at saka si Pacman. Pero ito ngayon, ang pinag-usapan kanina, rematch ba o Floyd? Yeah, sabi si Pacquiao din nagsabi rematch. Malamang marami nagsasabi rematch. Si Bob Arum rematch din, lahat-lahat. Siyempre, ang mangyari ito, hindi man natin ang katotohanan dito, mas kikita sila ng malaki ngayon sa rematch. Kaya siguraduhin ko rematch ang mauna niyan. At tapos huhubugin nila yung diskarte ni Floyd Mayweather. At kung makuha ni si Floyd Mayweather, papaglabanin ulit nila si Floyd Mayweather. At hinog ni hinog sa 2026, lalaban si Pacquiao at Floyd Mayweather, 47 years old, 49 years old naman si Floyd Mayweather. So maglaban-laban yan. At mas malaki naman ang kikitain kasi ang boxing ngayon, hindi yung iset mo na talagang athleticism ang kukuhan, kundi ang depende sa kikitain. Mamimili sila ng fighter na kung saan sila kikita na malaki. Ito sigurado ako, malaki naman, mas malaki ang kitain ko ngayon ang kinita ni Pacquiao sa pay-per-view. Yung share niya ay 970 million hanggang 1.1 billion. Sigurado yan, tatakbo pa yan ng 2 billion yan kung sa sunod na laban, mag-rematch yan. Lalo na kung kay Floyd Mayweather, kahit pinaka-record yun, kahit hanggang 3 billion, kayang kunin yun. So, ganun po yun ang sistema ngayon sa boxing kasi. So, nevertheless, if I were to describe, medyo hindi nakagaya ng dati si Pacquiao na agresibo. Walang pakialam kung matamaan. Pero kanina, medyo ingat din talaga siya kumumanat. But then, kahit ingat, pumapasok, sumusuntok. Pagkatapos, hindi yung kagaya ng mga kombinasyon, tak, pak, tak, o yung walang tigil.
Yung parang Fernando po na walang tigil. Ganon din si Floyd, si Barrios ay nag-iingat. Sobrang takot siya kay Pacquiao. Kaya hindi siya hindi rin siya agresibo. So masyado niyang ginalang si Pacquiao. Siguro naman ang paggalang niya, kung ako tanungin mo, nakatikim kasi sabi niya, that old man hits hard. Kaya natatakot din siya kada papasok ng karakaraka. Kaya that old man hits hard. Oh, 'yun sinabi ni ni Barrios. That old man hits hard. So, kaya yan po ang explanation kung bakit parang alanganin pumasok palagi si Kwan. Si Super Mario Barrios. Okay? So, diyan lang muna siguro ang ating natutuwa lang ako at ganito ang nangyari. Huwag ka na magpolitiko, Manny. At isa pa na napansin ko, nandoon si Chavit sa kanya. Together again sila. Kaya sarap kantahan. No? Kung ako katabi lang la, kaya kakanta ka, together again, again together. Mahal man talaga ni Chavit si Pacquiao. Kaya lang asar lang siya noon si Chavit, hindi niya sinuportahan si Pacquiao nung tumakbo si Pacquiao presidente. Siguro sa sunod, pag tumakbo na, pag matalino ka na, siguro kukuha ka ng magandang advisor na magturo sa iyo, teacher, every now and then. Tapos magtuturo sa iyo. Total, kanina magaling ng English mo. Pero hindi ibig sabihin kung magaling ka English ay matalino ka na. Pero may matalino ka na angkin. Ang problema lang edukasyon. Dapat marami kang alam. So edukasyon, iba naman ang edukasyon kaysa katalinuhan. Okay? So hanggang dyan at palakpakan. Si Manny Pacquiao. Saludos, mi amigos. Para sa ating mga kababayan doon sa General Santos City. Siyempre, pareho kaming taga South Cotabato ni Pacman eh. Ang Sarangani, bago maging Sarangani yan, South Cotabato pa dating probinsya niyan eh. So, at least, si Jinky ang kanyang magic, andun si Jinky, mas lalong gumanda nga si Jinky. So, sigurado pag uwi, ang dami naman mga Louis Vuitton, yung mga LV na bag bibilhin ni ni Jinky. Sigurado yan, pati yung mga OOTD ng mga babae na panggaw ng mga babae. Grabe yan, mga bag, no? Maliban sa ano pa bang ibang mga gamit ng babae. Yung mga belt, mga shoes. Nako, matindi. Ubos yung ubos ang pinaghirapan ni Manny do kay Jinky. Kasi hindi naman niya pwede, kasi mas lalong gumanda si Jinky ngayon. I-times 2 mo. Jinky noon, sa totoo lang, aminin ko si Jinky, hindi ako nagandaan sa iyo nung araw. Kanina nakita kita sa ring, katabi ng ring, maganda ka kanina. So sa tingin ko hindi ka na iiwanan ni Manny. Ha? Ano naman ngayon ang kakantahin naman to ni Manny? Total mahilig to magkanta ng tong kaliwit, nangangaliwa pa to si Manny, mahilig kumanta nga na ng kantang ganito na sinama pa niya si Danhil, binigyan pa niya ng talent fee si Danhil, yung kumanta ng Sometimes You Will Touch. Siyempre, ang galing ng kanta ni Danhil. You ask me if I love you, and I took on my reply. I'd rather hurt you honestly and mislead you with a lie. Ngayon nangangaliwa na pala si Manny. Tapos sabi naman ng sikat na Kapampangan na mga na kumakanta niyan, Udyo kaluguran taka, kaluguran sobra-sobra. Manny, sometimes when we touch. Next time, choose the better fight. Ang better fight, judgment call ko, rematch muna. Pagkatapos, Floyd. Tapos total matanda na kayo. O di kayo, rematch. Tapos hamunin mo si Ricky Hatton ulit. Sabi mo si Ricky Hatton at pagantin. Tapos hamunin mo ulit si Morales. Hindi si Morales, si Juan Marquez. Para makaganti ka kasi na-knock out ka ni Juan Marquez eh. Yan ang pinaka-the best yan. Sigurado hanggang 50 years old ka, pwede ka pang lumaban. Di ba? Erwin Capistrano, tablang laban, talo naman ang pera sa 1xbet xbet 500, tama sana lang. Wow, 15,000 kung panalo si Pacquiao. Ako ang taya ko, Erwin, 10,000. Hindi ako nanalo. Pacquiao itabla, daming talo nga eh. Ang panalo ngayon ang
ang mga online platform sa tayaan. Kasi kukunti lang ang taya ng tabla. Ito pa si Kit Thurman, nanalo ng tabla. Ang kanyang taya, nanalo ng $8,500. Grabe, tuwang-tuwa si Kit Thurman. uh, sabi niya, alam na daw niya na magtabla talaga. Sabi, parang kinausap, tinanong siya ng interview siya, baka kinausap mo ang judge? Hindi. Parang alam niya na kasi, ang binasihan niya, huling laban ni Barrios ay tabla. So kaya ngayon, magtatabla din. Kaya panalo sa $8,500. Ang halaga niyan ay halos kalahating milyong piso. Sabi si Curtis King, panalo pa si Jinky. Mas panalo sa lahat si Jinky. Talo tayo lahat. Hanggang dyan na lang. At magandang hapon. Manny Pacman Pacquiao! Okay, hanggang dyan lang tayo muna.